sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon, sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Tayo'y magalak, tayo'y magsaya, bahay ng puon, tunay ang ganda sa kanyang harap, kamangha-mangha sa kanyang harap. Tayo'y magpunta, sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon, sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon bilang isang sambayanan, isang simbahan, isang katipunan. Tinipon dahil sa awa at biyaya ng Diyos. Sa araw na ito, ginugunita din natin ang kapistahan ng pagtatalaga ng Katedral ng Maynila, ang ating inang simbahan, sa gisag ng ating pagkakaisa. Kaya't hilingin natin na tayo'y tunay na mabuklod sa katotohanan at kabutihan ng Diyos. Humingi tayo ngayon ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan patungo sa tahanan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitang. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harapan ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito: Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadarama ninyo sa kanila, habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung sa langit, ang kataas-taasang langit ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na templo na aking itinayo? Gayunman, dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin. O Panginoon, aming Diyos, dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi dito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito. Dinggin ninyo ang iyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan.
Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Ang masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-layang sa templo mo ay nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan, at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal, pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa kanila ang templo, magiging Diyos nila ako. Sila'y magiging bayan ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, tupa at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang paghagupit ng lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang mga salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong tanda na maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito, itatayo mo lang sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan, kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niya ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online at lahat ng mga gustong sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kung mapapansin niyo po ay kakaiba ang mga pagbasa at pagdiriwang natin sa araw na ito at tanging ang pagdiriwang na ito ay ginagawa sa Arkidiocese ng Maynila. Kaya lalo na yung mga kasama online, lalo na kung nasa ibang bansa ay magtataka sila. Hindi ito yung mga pagbasang nakatala para sa araw na ito. Ito ay lokal na selebrasyon sa Arkidiocese ng Maynila sapagkat ating ginugunita ang pagtatalaga ng Katedral ng Maynila. Ang Basilica Minor ng Immaculada Concepcion, ang simbahan ng ating obispo, Cardinal Jose Advincula. Mahalagang gunitain ang okasyon na ito sa dalawang kadahilanan. Ito ay tanda ng pagkakaisa. Tayo ay hindi hiwa-hiwalay na mga simbahan. Bagamat siguro nga ang gusali, hiwa-hiwalay, marami tayong mga simbahan, mga kapilya, ngunit lahat tayo ay nagkakaisa. Sabi nga po, ito ang sikreto nating mga Katoliko. Bagamat maraming naging unos sa ating kasaysayan, 2,000 taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng mga hidwaan, nagkaroon ng di pagkakaunawaan, ngunit sa bandang huli, nananatili tayong nakatindig dahil din sa pagkakaisa. Pagkakaisa sa ating Santo Papa at sa bawat lokal na simbahan, pagkakaisa sa obispo. Hindi tayo kalat-kalat at kanya-kanya. Kaya't nakita natin may mga kapatid tayong Kristiyano na nagkakawatak-watak din. Humiwalay muna sa isang simbahan, humiwalay pa rin, nagkanya-kanya pa rin. Sapagkat dito nakita natin ang kahalagahan ng pamumuno at pagkakaisa. Hindi maiiwasan ng di pagkakaunawaan. Hindi po maiiwasan magkakaroon ng tampuhan. May hindi na pagkakasunduan. Ngunit ang biyayang ipinagkaloob sa atin ay nagkakaisa tayo. Lalong-lalo na sa pamumuno ng ating mga pastol. Nandiyan ang Santo Papa, nandiyan ang obispo, at sa level natin ang mga pari. Kaya't ito yung una nating ipagdasal. Na sa bandang huli, matuto tayong magpakumbaba. Matuto tayong kilatisin na tayo'y katawan ni Kristo. Yun ang tawag sa simbahan. Hindi gusali ni Kristo, kung hindi katawan ni Kristo. Hindi tayo pinagtumpok-tumpok lang, pinagtabi-tabi lang. Tayo'y pinag-uugnay ni Jesus Nazareno. Siya ang dahilan. Kaya nga, sabi ko, dito sa Quiapo, hindi pare, hindi mga naglilingkod ang dahilan. Kung sa iba, hinahanap nila ay maganda ba yung simbahan? Komportable ba yung simbahan?
Tayo, isa lang ang dahilan kaya tayo nandito, si Jesus Nazareno. Ganon din dapat sa lahat ng simbahan. Tayo'y nagkakaisa. At gaya nga ng sabi ko, ang dahilan ng ating pagkakaisa ay si Jesus. Kaya nga, ang ginugunita din natin ngayon, ang pagtatalaga. Mahalaga sa isang simbahan, yung araw ng kanyang pagtatalaga. Tayo dito, tinalaga tayo noong September 28, 1987, ang simbahan ng Quiapo. Sapagkat yun ang araw na inalay ang simbahang ito sa Diyos. Tinalaga. Kaya nga, ngayong araw ding ito, yun ang ginugunita natin, nung tinalaga ang katedral ng Maynila. Tinalaga kay Kristo. Talaga kay Kristo. Totoo kay Kristo. Sapagkat yun ang panawagan nating lahat. Maging totoo, hindi lang sa sarili. Marami tayong narinig, may mga tao, nagpapakatotoo lang naman ako eh. Pero yung katotohanan ng sarili mo, hindi sa'yo nakabatay. Kaya diba yun ang katwiran ng ibang tao? Kaya pag nagagalit sila, nagpapakatotoo lang naman ako eh. Hindi ako nagpapaka-plastic. Pero hindi rin yan totoo yung sarili mo. Ang katotohanan natin ay si Kristo. Ang larawan natin ay ang Diyos. Kaya kung gusto mong sabihin, nagpapakatotoo ka, ibig sabihin din nun, nagiging makadiyos ka. Nagiging mabuti ka. Sapagkat yun ang totoo sa atin. Hindi tayo nagkakaisa dahil lang sa pinuno. Kaya nga, nanganak ang maraming simbahan eh. Kaya nga, nagkakawatak-watak yung mga samahan. Kasi nakabatay lang dun sa taong pinuno. Pag umalis yung pinuno, alis din yung mga miyembro. Pero tayo sa simbahan, ang tunay na simbahan, ang tunay na dahilan ng ating pagkakabuklod, ang tunay nating sinusunod, ay si Jesus. Ang ulo, tayo ang katawan. Kaya nga 'di ba ang katawan, hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalayin, mamamatay ang katawan. Pag tinanggal mo ang ulo, hindi tayo mabubuhay. Tanggalin mo yung katawan, hindi magiging maayos ang lahat. Kaya nga, hindi tayo kanya-kanya. Hindi tayo pinagsama-sama lamang. Tayo'y pinagbubuklod. Tayo'y pinagkakaisa ng Diyos. Kaya't ipagdasal natin ang bawat isa na tuwing tayo'y pumapasok sa simbahan, dalawa sana ang lagi nating maalala. Tayo'y pinagkakaisa at tayo'y tinatalaga kay Jesus. Magsitayo po tayong lahat. Sa ating pagdiriwang ng pagtatalaga ng ating inang simbahan, ang Katedral ng Maynila, idulog natin ang ating panalangin sa Ama na siyang tumawag sa atin upang maging batong buhay ng kanyang simbahan. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang banal na simbahan sa lahat ng dako ay makapag-alay ng nararapat at magalang na pagsamba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat na nakakatipon sa sambayanan ng simbahan ay makatagpo ng biyaya at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga nangangalaga sa simbahan
ay maging matiyaga sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin Upang lagi nating igalang ang bawat dambana ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin Upang ang mga yumaong kasapi ng simbahan ay magtamasa ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama, sa aming pagdiriwang ng pagtatalaga sa Katedral ng Maynila, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan na muling nagkakatipon sa iyong hapag. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna tayong lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak-alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga inialay dito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalangin ng itinayo para sa iyo, upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu, na makipagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling karektan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kabanag-banagan ng iyong tinipong sambayanang kaisa ng anak mo, palagi ng makapagluwal ng mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng maluwalhati. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa
kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo po tayong lahat. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
At ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung kami hindi nagkakaisa sa katotohanan, sa kabutihan, at sa pagsunod sa inyo. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagbuklurin niyo kami at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan mo. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang nagbubuklod sa atin. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Even the lowly sparrow finds a home for her brood, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. In your altar, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. How lovely your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Announcement. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay mga sumusunod.
Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayo mga booths na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Announcement for Parish-wide Advent Recollection. December 9 to 11, 2023, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga may ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating 3rd Parish-wide Advent Recollection Series. Sa darating na December 12, 2023, Martes, sa ganap na ika-alas 7 ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang Misyon. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jerome Marquez, SVD, Provincial Superior of the Society of the Divine Word, Oroqueta Street, Tayuman, Santa Cruz, Manila. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Menor at ng Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming panawagan na inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Maraming salamat po sa inyong suporta. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkaloob mong sa aming pakikinabang, kami panahanan ng iyong kagandahang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa patuloy pong pagpapagawa, paglinis at pag-ayos ng ating simbahan para sa nalalapit na kapistahan at deklarasyon bilang pambansang dambana. Sana po marami pa rin ang tumulong. At sa mga nagdadala po ng bigas, delata at iba pang pang-ayuda, ang ating debosyon sa Pong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Tayo ang simbahan. Pinagkakaisa tayo at tayo'y sumusunod kay Jesus Nazareno na siyang ating pinuno at pastol. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.